na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Kaya nga, naghahanap buhay, alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Kaya dahil naghahanap buhay, o sige, pagkatin natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nila nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay niya. Pagbayad ka naman muna ng utang mo. Ako ang ina, ako ang pari. Ako ang pari. Ako ang ina, ako ang pari. Ano ba talaga? Ano tawag doon sa tumatakbo sa hindi nagbabayad ng utang? Yan. Yan. Nagkakali tayo ng pili ng presidente, nagkakali din tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung kalakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong dating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging Speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Hindi mo ka palabas! Sana po check mo na. Wala ka naman kinakuha na utang. Hindi pala siba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya, gawin natin yun. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin yung pagkakamali bilang mga botante kada eleksyon. Bakit pa? Sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. Nakalagay doon, sinite ko, it is the office of the Secretary General who shall receive the verified
impeachment complaint, ibig sabihin, yung opisina ang magre-receive. Hindi naman talaga sinabing yung mismong boss ng opisina. Kasi kung ganun lang rin naman, di lahat na lang ng opisina ng gobyerno, kapag wala yung head of office, hindi magre-receive ng mga dokumento, di ba? So, ministerial duty lang naman po ang pagtatak ng receive po. So, yun ang sinasabi natin. So, next week, itatry po uli natin ipa-receive. Kaya lang ang problema, paano kung hindi pumasok si SecGen ng ilang linggo? Ibig sabihin, hindi rin magre-receive pa rin sila. Opo. And kailan nyo po na pagpasyahan itong paghahain po ng reklamo? Chairman, ano yung nakapag-udyok sa inyo ng husto? Ano yung pinagbasehan mo? Kumbaga, meron ka bang inantay na ito na yung go signal na talagang dapat maghain tayo ng impeachment complaint? At alam naman natin, ang impeachment, numbers game din po yan. Ano po yung nakikita nyo dito? Alam nyo, sabihin ko sa inyo ang katotohanan dyan. Kung yung kay Vice President Sara Duterte na impeachment, ang motivation doon ng ibang nag-file, alam naman natin, additional na pondo, additional na tulak galing sa leadership. Alam nyo, ang nagtutulak lang sa atin mag-file, sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Tuwi na lang naririnig ko yung kanta ni Yeng Constantino na Salamat. Yung para sa'yo, ako ilalaban yon. Tsaka yung You Raise Me Up na paborito ni Pangulong Duterte. Tuwi na lang naririnig ko yun. Yun lang ang motivation ko para mag-file kasi hindi ko talaga matanggap na nandun si Pangulong Duterte ngayon sa ibang bansa sa kamay ng mga dayuhan nag-iisa sa isang kwarto. Dapat siya ay kasama ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. Kaya ang kinaso natin sa impeachment complaint, talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution dahil nakalagay sa ating saligang batas, sovereignty resides in the Filipino people. Hindi sa teritoryo ha. Kasi ang teritoryo pwedeng lumaki, lumiit, may dispute pa minsan. Nakalagay sa ating saligang batas, ang soberanya ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga buhay na Pilipino. Kaya nung sinurrender mo ang isang buhay ng isang Pilipino nung March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa sa mga dayuhan. Yun ang ating inilalaban. At syempre, gusto nating merong managot kung bakit nandun ang ating kababayan, si Rodrigo Roa Duterte, na sa ibang bansa ngayon. Chairman, si MJ po ito. Ito pong tanong ng taong bayan, no? Dahil nakita tayo kahapon sa liwasan. May nagtanong kung may alam daw po ba si VP Sara doon sa ihahain po ninyo na impeachment complaint dahil kung maalala, nauna rin sinabi ng VP na may nakikita siya ng mga impeachable offenses na sinasabi niya na na-commit ng Presidente Marcos Jr. Alam niyo, sa totoo lang, hindi niya alam. Actually, nung nandun na kami sa office of the SecGen at nag-aantay kami ng isang oras, sabi ko sa staff ko, tingnan mo nga kung may binabanggit si VP Sara patungkol sa impeachment ni BBM or kahit sinong politiko na nagbabanggit. Nung napanood namin, nagbanggit si VP Sara ng dalawang possible violation. Yun rin, violation of the Constitution and betrayal of public trust. Sabi ko, ang galing naman ng abogado natin. Sumakto yung kung ano yung ginawa natin, yun rin yung kay VP Sara. Kasi yun talaga yun. Betrayal of public trust. Talagang nagtiwala sa'yo ang mga Pilipino na ipagtatanggol mo ang buhay ng kada Pilipino, kaya lang hindi mo ginawa at violate mo ang Constitution dahil sinurrender mo ang soberanya ng bansa sa pag-surrender ng isang Pilipino. Sakto-sakto lang, very clear yung kinaso natin. Chairman, ang inyo pong nais ipatanggal sa posisyon ay inyo pong ninong. Bakit po umabot sa ganitong punto na yung inyo pong sinuportahan noong 2022 at ninong pa po ninyo sa kasal, guys po inyo matanggal sa pwesto bilang presidente? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko lang ninong yan. Talagang noong 2016, nung ang tandem ay Duterte Cayetano, kami ay Duterte Marcos na. Marcos loyalist talaga kami. At nung hindi nanalo si Senador Bongbong Marcos, baka naalala niyo ang nagrally sa EDSA Shrine about Marcos Burial. Yung lumaban kay Jim Paredes doon at sa 2,000 anti-Marcos doon, Duterte youth rin. At sa mga rally sa Supreme Court at sa COMELEC patungkol sa recount, Duterte youth rin ang kasama. At kami naman, inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos,
Kahit yung anak namin, inaanak ni Sandro, talagang Marcos loyalist kami. Kaya lang, dito sa ginawa nila sa ating bansa, naramdaman namin yung tinatawag na parang nabudol tayo. At yun na rin ang pakiramdam ng maraming Pilipino. Ano bang ibig sabihin ng parang nabudol ka? Parang na-betray yung public trust, di ba? Yun yung kinakaso natin dun eh. Bakit? Ang daming ginagawa ng administrasyon ngayon na hindi naaayon doon sa mga ipinangako at dapat ginagawa niya. Di ba? Ang daming, kunyari, ang pinagkakaabalahan ngayon ng NBI tsaka ng PNP kung paano kasuhan yung katulad natin, Duterte official dati, ang dami nangyayaring kidnapping, pagpatay, hindi man lang yun ang imbestigahan ng NBI, di ba? Kunyari, yung mga pondo natin sa gobyerno, GSIS, SSS, PhilHealth, tinatangkang ilipat para panggawa ng karasada. Di ba? At marami pang iba na parang questionable na ginagawa ng gobyerno ngayon. Kaya hindi yan talaga. Pero ang sukdulan doon kung bakit talaga pakiramdam natin talagang binetray yung public trust. Nung ang isang Pilipino na minamahal ng milyong-milyong Pilipino ay pinadala mo sa ibang bansa sa kamay ng mga dayuhan. Mismong opisina ng Presidente, Office of the President, ang nag-charter, ang nagbayad dun sa private jet. Talagang meron kang kaugnayan at dapat may managot. Kung ikaw ang dapat managot, dapat ikaw talaga ang ipatawag para mag-explain. Chairman, doon tayo sa yung personal na knowledge o pagkakakilala at mga experiences mo bago siya naging presidente. Ano ba yung mga maaari mo maikwento sa amin kung ano ba si civilian BBM noon at ngayon na siya ay President BBM na? Ano ba yung kanilang pagkakaiba based sa yung personal na karanasan at pakikipagtungo sa kanila? Ang masabi ko sa inyo, mabait naman yan nung dati. Lagi kami pinapatawag, lagi kami kinakamusta, lagi kinabate, pag birthday, pag wedding anniversary namin, pinapatawag kami sa bahay, pinapatawag kami sa kainan, at napunta kami. Nangyari nga dyan, may Christmas party ng kaysa isang congresswoman lang na umattend, ay si Congresswoman Cardema lang ng Duterte Youth Party List. Kasi karamihan ng mga kongresista noon, doon siyempre pumupunta kay Vice President Leni Robredo. Pero kami, talagang loyalista kami. Ang problema nung nakaupo sila, parang nag-iba yung ugali. At siyempre, dahil ikaw ang presidente ng bansa, maraming problema ang bansa, pakiramdam namin, dinedelegate na lang niya yung decision making sa ibang mga nakapaligid sa kanya. Kaya baka ganyan ang nangyayari. Parang hindi siya ang in control. For example, ako na dating National Youth Commission Chairman, 6 na taon akong tumutulong sa kanila dahil inaanak nila ako. Karamihan ng ating mga youth convention, sila ang guest of honor. Si Senador Amy Marcos, Governor Amy Marcos pa noon, saka si Senador Bongbong Marcos. Isipin ninyo, last year, tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Fixed term ako. At ang nagsasaad na fixed term ako, yung batas na mismong siya ang gumawa, NYC law, ginawa niya ng Congressman Bongbong Marcos pa siya. So nilabag niya ang batas na yon, hindi ko naman maireklamo siya. Kasi sa Pilipinas pala, ang presidente bawal kasuhan. Kahit nilabag na yung batas. Ang pwede mo lang ikaso sa kanya, ito lang talaga impeachment complaint para dun siya managot at magpaliwanag. Chairman, marami po nagsasabi na baka naman ganyan po yung mga ginagawa bilang restback o shall we say sour graping, no? Dahil tinanggal kayo sa NYC. Ano pong tugon nyo dyan, Chairman, sa mga ganoong anggulo? Nako, balikan natin si Chairman Cardema. Mukhang moving ito at nasa loob ng kanyang sasakyan. Tumatakbo rin kasi itong bukal partner sa isang lugar sa Laguna. At campaign period pa naman at mukhang sinusulit yung nalalabing mga panahon. Chairman, andyan ka na ba, sir? Balikan natin mamaya si Chairman Ronald Cardema. Mahalagang natin partner, maitanong sa kanya kung kahit anong mangyari ba, itutuloy niya pa rin yung paghahain ng impeachment complaint
laban kay Presidente Marcos, knowing na yung kanyang first attempt ay hindi po nag-succeed dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. At syempre, kukunan din natin ng pahayag si Chairman sa naging tugon din ng palasyo ukol dito. Kung okay na ba si Chairman? Chairman, okay na ba yung signal natin? Abante mo nga. Ayan, Abante abante muna natin. para at least medyo maganda yung signal. Chairman, naririnig mo na kami o naririnig na? Abante mo Yan po. Abante Ayan, po, okay na. Narinig niyo ako? May tanong si partner MJ. Chairman, kahit yung balikan ko lang yung sour graping na Yes, po. anggulo. Ano bang masasabi mo doon? Na baka dahil daw binabanatan mo na si ninong mo dahil tinanggal ka sa NYC, sour graping daw. Anong tugon mo doon sa anggulong yon? Hindi yun. Actually, kung gusto ko talagang bumanat, edi sinama ko na siya dito sa kinakaso ko. Kasi talaga namang labag sa batas yun. Pero itong ibinabanat natin sa kanya sa impeachment complaint, ito ay hinaing ng milyong-milyong mga Pilipino. Wala naman tayong marinig kahit isa ngayon na ibinoto nyo sa Kongreso na nagsasalita patungkol dito. 'Di ba? Kaya tayo po sa Duterte Youth Party List, hindi naman tayo dapat mamili ng oras kung kailan tayo magsasalita para sa taong bayan. Ito, final natin tong impeachment na ito. Chairman, considering na ang iyo pong tangka na maghain po ng opisyal na impeachment case laban kay Pangulong Marcos Jr. ay hindi po nagtagumpay yung first attempt. Kayo po ba'y nakahanda na sa mga mangyayari sa susunod na panahon na kayo po ay magpunta dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at magkaroon naman po ng mga hadlang o balakid para ito'y inyong maisapinal? Yes, talagang itatry uli natin i-file ito. Yun nga lang, ang problema, pag dineclare na naman nila na wala yung head, wala yung boss nila. So, pero alam niyo, masabi ko sa inyo, in general, dapat lahat ng opisina ng gobyerno, pag may pinapareceive kang dokumento, i-receive nila yan kasi ministerial duty yung tawag dyan. Tatatakan mo lang ng receive yan. Diba? Kung tayo nga na ang ating grupo, miyembro na ng Kongreso, ganito pa yung treatment. Paano pa yung ordinaryong Pilipino na mayroong reklamo, mayroong gustong isubmit na sulat? Paano pa sila? Kung tayo nga na member ng 300 plus na kongresista, hindi ina-entertain at tinatatakan yung ating pinapareceive na document, paano pa ang ordinaryong Pilipino, milyong-milyong masang Pilipino, di ba? Chairman, meron pong reaksyon ang palasyo po dito kaugnay sa pag-attempt niyo po na maghain ng impeachment complaint. Ang sabi po ni Yusek Claire Castro, and I quote, karapatan po nila kung nais po nilang magsampa. Pero inuulit po natin, ang complaint na ito sa ating pagtingin ay walang pinaghuhugutan. Uulitin natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, nananaisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment or talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity? Muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Chairman. Yes, unang-una masabi ko dyan, alam nyo, hindi problema yung paggawa ng batas Kasi ang dami-dami ng batas ng Pilipinas, hindi naman nila ine-execute yung mga batas na yon. Katulad nitong batas ng NYC na pinagmamalaki ng Pangulong Bongbong Marcos na yun ang kanyang landmark law, nakalagay yan sa kanyang profile, sarili mo na ang batas, hindi mo pa pinapatupad, binayolate mo pa. Tapos sasabihin mo lang ng opisina mo, gumawa lang kayo ng gumawa ng batas. It is the executive who should execute the laws, di ba? Ba't kapag gagawa ng batas kung kayo mismo sa executive, hindi nyo naman ine-execute yung mismong sarili nyong batas. Pangalawa, yung sinasabi ni Claire Castro, ano yun, yung sa ICC? Opo, na ang sabi pa niya dito na
Ang kanilang ginawa naman, naniniwala sila na ginaganap lang yung kanilang, yung kanilang tungkulin at yung batas na pinaiiral nila ay batay sa commitment nila sa Interpol. So kumbaga, naayon ito sa Interpol na hindi sa ICC. Parang ganito yung naratibo nila. Kasi kung pagbabatayan naman yung sa vlog ni Undersecretary Castro, iba naman yung kanyang pananaw doon. Meron siyang sariling opinion dito noong nagva-vlog pa siya, Chairman. At ang sinasabi niya doon na ang kabilang sa proseso, kung sakaling arestuhin man itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay iharap siya sa dito sa local court natin. Which is yan yung hindi naganap. Yun nga yung pinagtataka ng iba eh. Iba na yung kanyang stand ngayon dito sa mga pangyayari ngayon, Chairman. Yan, buti na banggit yung statement ni Claire Castro. Ang sabi niya dyan, meron tayong commitment sa Interpol. Diba? Ang palusot nila dyan, hindi sila committed sa ICC, committed sila sa Interpol. Ang paalala natin kay Claire Castro, bago ka pa magkaroon ng commitment sa isang international agency, mas matimbang yung commitment mo sa soberanya at taong bayan ng bansa mo. Yun ang priority mo. Kaya nga itong kinakaso nating betrayal of public trust, ang pwede lang magkaso nito ay yung mga kababayan mong Pilipino. Dahil pag hindi ka sumunod sa mga kababayan mo at sa konstitusyon ng bansa ninyo about due process, about sovereignty, pwede kang kasuhan ng violation of the Constitution and betrayal of public trust. Kapag naman di ka sumunod sa Interpol, wala naman maikakaso sa iyo yun. Dahil alam naman talaga nila, ang commitment mo bilang leader ng mga Pilipino ay sa mga Pilipino dapat. So buti na banggit ni Claire Castro yan na committed daw tayo sa Interpol. Paalala ko sa iyo, Claire Castro, bago pa maging committed tayo sa Interpol, nanumpa ang Pangulo na magiging committed siya sa ating konstitusyon, sa soberanya ng bansa, at siyempre sa mga Pilipinong nagluklok sa kanya. Chairman, huling tanong na lamang po. Ang Duterte Youth Party List ay palaging nasa unahan ng mga party list survey. So kung magkaroon man ng eleksyon, doon sa mga panahon na ginawa yung survey na yon, ay sureable po na magkakaroon ng pwesto ang Duterte Youth sa 20th Congress kapag manalo po ang Duterte Youth. Ano pong inyong commitment, Chairman? Magkakaroon po ba kayo kung hindi man magtagumpay sa mga nalalabing araw ng 19th Congress? Ito bang impeachment case? Itatawid niyo ho ba ito sa susunod na Kongreso, Chairman? Yes, unang-una, talagang hindi tayo titigil dyan. Kasi araw-araw naman natin hindi kasama si Pangulong Duterte. Araw-araw naman natin kine-question kung bakit hindi natin maibalik dito. And araw-araw rin natin tinatanong, sino ba dapat ang responsible sa pagdadala ng isang Pilipino doon sa mga dayuhan? So hanggat hindi nasasagot yan, talagang ipa-file natin tong impeachment na ito para maipaliwanag ng Chief Executive kung bakit siya inalaw ito o baka inuutos niya ito. Tapos doon sa tanong nyo kung ano pa bang mga commitment ng Duterte Youth Party List, alam nyo, ayon sa survey, baka magkaroon tayo ng 3 kongresista. Isa doon, siyempre, si Congresswoman Cardema na galing UP. Isa doon, ang ating Congressman Berlin Lingua na galing Philippine National Police Academy. Isa doon, si Congressman Ron Bawalan galing Philippine Military Academy. Lahat to pinag-aral ng taong bayan bilang scholar ng bayan at lahat sila lalaban para sa mga Pilipino. Ang edad nila, puro 26 lang. At ito, mga leader, kabataan, pinag-aral ng bayan, maglilingkod at lalaban para sa bayan. At masabi ko sa inyo, pag nanalo tayo, ng 3 tayo sa Kongreso, ang Duterte Youth Party List, etong 3 ito, ang lalaban sa mga komunista, ang magpapatawag sa mga opisyal ng PNP na umabuso sa kanilang trabaho, ginawa nilang halos kidnapin nila si Pangulong Duterte, ipapatawag yan ng Duterte Youth Party List. Yung mga taga-AFP naman, na tinanggalan ng security si Vice President Sara Duterte, ipapatawag natin yan. At yung NBI na nagkakaso sa atin ng unlawful utterance, ipapatawag natin yan kasi 2 billion a year ang budget niyan. Hindi man lang sila nag-iimbestiga sa mga kidnapping, pagpatay,
ang iniimbestigahan nila, itong mga ganito kababang unlawful utterance. Basta ang tinitira nila mga Duterte officials dati. So lahat yan ipapatawag ng Duterte Youth Party List. Kung sakaling manalo po tayo at tayo ay magkaroon ng 3 kongresista po. Maraming salamat po, Chairman Ronald Cardema, sa inyo pong panahon. Ngayon pong 10 oras na ng gabi.